marami pong mga bata sa lansangan na konting bagay lang na bibigyan natin, konting attention. Hindi mo pa alam na yung isang street kids na pala na, isa sa mga street kids na yon ay isang katulad ko. Hindi niyo pa alam na kung bakit binabalik-balikan ko ang baywalk. Kasi kung ano po yung naranasan ng mga bata, naranasan ko rin po yun. Yung mga bahay na naglalapag doon, 1 month ko pong ginawa yun. Nung pumunta ako na Manila, kamamatay lang po ng tatay ko. Kasi sabi ng kuya ko, "Sister, ikaw lang ang pag-asa namin. Ikaw lang ang nabigyan ng ganyang talento. Gamitin mo." Naglalakad po kami sa Ross Boulevard. Mapalad na po na halos gabi-gabi, ang kuya ko, meron po siyang nakukuhang kantahan ko, sing-along, kahit maliliit na bar, 150 pesos a night. Andiyan ako kumakanta, ang kuya ko nandun na, sabi niya, "Kapatid, meron ka na naman kantahan bukas. O ano, uwi pa ba tayo sa Makati o kayo sa Pasig?" Kasi yung nanay ko, may mga kapatid po siya sa Makati at Pasig. Sabi ko, "Kuya, sayang yung pamasahe. 150. Kung pang-taxi pa natin, magkano? O kaya pang jeep or whatever. Hindi bale, kung saan yung next mong napuntahan, at sabi nila, kakanta naman ako doon, diba?" Sabi ko, "Doon na lang ako makishower." Diba? Pero sabi niya, "Saan naman tayo nagtulog? Nakakahiya naman. Kung malaman nila na tayo pala ay homeless." So, of course, yung pride ko, di ba, tiniis ko. Hindi ko naman po masabi sa kanila na homeless ako. Pwede ba dito ako makitulog, di ba? Eh, nandun nag-iinuman ng lahat, di ba? So, ngayon, naranasan ko po yung bumili ng dyaryo, naglatag. Sabi ko, "Kuya, gutom ako. Baka naman po, kumain naman tayo." O kaya, "Kuya, parang ang sarap ng balot." So, instead na, dalawa sana yung kakainin kong balot, sabi niya, "Sis, pwede isa na lang." Kasi isipin natin, hindi natin alam na bukas sa makalawa, wala ka nang makantahan. So, tiniis ko po yun ng one month. Kaya nakikita niyo po, na hindi nyo alam na yung pinibigyan ko ng mga attention ngayon ng mga bata, hindi natin alam na yung pala yung susunod na presidente. O kaya yun na pala ang susunod na pastor ngayon dito. Diba? Hindi natin alam. So hindi po natin pwede baliwalain yung mga batang yun. So ngayon po mga kaibigan, ituloy na natin kung ano yung Better Globe aim natin. Para at least, from time to time, habang ibinibigay ko po sa inyo ang vision ng Kenya, o kaya Norwegian, because it's a Norwegian company. I'm sorry, Johnny, because I don't think you can really understand what I'm talking about, but I'm sure that you already know. You already know why I'm crying. You have an idea already, you know? Okay. And later on, don't worry, because I'm sure that the more you stay in the Philippines, you're gonna understand Tagalog. Alright? Okay. Huwag niyo na lang pong tingnan yung mukha ko kasi hindi na po maganda. Nalusaw na po yung makeup ko. Kamukha ko na po ngayon si Madam Auring. Oy, pero totoo yun? Ha? Ang dami nagsabi, kamukha ko na si Madam Auring. O kaya sino ba yun? Soraya Sanchez. Sabi nila, sabi ko, alam niyo po, I'm so proud. Dahil ang mga yun, sikat. O diba? Plus mga talented ang mga yon. O diba? Kaya alam nyo, the beauty is in the eye of the beholder. O diba? So ngayon dito po natin, itutok ang pansin po natin. Vision po ito ng Better Globe. Ba't wala? Okay. Better Globe Norway was founded in 2006. Our vision is that we within 2026. So meaning to say in 20 years' time, we will have done more to fight poverty in Africa than any other single organization has ever done.
Yun po mismo ang vision o kaya aim or goal ng Better Globe ng Norway. Pero ngayon po, dahil nasa Kenya po yung kanilang forestry, so nakatutok po sila ngayon sa Africa. Kaya po nila sinasabi na to fight poverty in Africa. Pero ngayon po sabi ko, kung ang aim ninyo is to fight poverty in Africa, paano naman po ang Pilipinas? Sabi ko, kung papasukan ninyo ang isang church, katulad ng church ni Pastor Aglang ngayon, sabi ko, tapos, you are so proud to be standing in front of everybody, tapos sasabihin nyo, ang goal ninyo is to fight poverty in Africa, babatuhin kayo ng mga pastor. Paano naman ang Pilipinas? Diba? So now I have to fight. Sabi ko, para man po fair, kailangan naman po tulungan nyo rin ang Pilipinas. Partnership. Kaya instead na naging Better Globe, Better Philippines. Ayun. Kaya naman po, andito po ako ngayon at ipinatayo po ang Better Globe Marketing Philippines Incorporated. And of course, Johnny is actually our project director. And at the same time, kasama ko rin po itong mga Better Globe employees. So, ito po ngayon ang ini-enforce namin programa dito sa Pilipinas. And of course, to achieve this, we will focus on tree planting, microfinancing, and education of children. Obviously, nakita nyo kanina, tree planting. Obviously, sinasabi ko sa inyo kung paano natin mapagandang ating environment para malabanan ang global warming at saka climate change. Of course, di ba? Pero paano, how to fight poverty? So, in Kenya po, ang ginagawa nila, microfinancing. Dahil po, nagbibigay sila ng trabaho sa mga poor farmers, kaya nabibigyan po sila ng mga trabaho, di ba? At saka, microfinancing. Pero we're gonna go through that later on. And of course, education of children. Dahil po, meron po silang pinatayong Child Africa. Pero sa Pilipinas po, ano naman po ang magagawa natin? Kaya naman po ako nagpatayo ng Mystica Charity Foundation. Hindi man po ako magpapatayo ng education for children right now, okay, school for children right now, pero who knows? Dahil sa unity nating lahat, because I cannot do it all alone. Hindi nyo pa alam na sarili kong pera muna ang ginagamit ko ngayon. Just to set a good example. Dahil naniniwala ako, Lord, di ba sabi ko ikaw magpo-provide? Ngayon, pag naubusan ako, Lord, siguro naman dahil sa pinapakita ko, and everybody will follow. Di po ba? Kung ikaw po, if you're setting a good example, maraming susunod. Lalo na kung alam nila, yung ginagawa mo ay isang napakagandang halimbawa para sa lahat. Di po ba? So, yun po ngayon ang katumbas ng ginagawa ng education of children and microfinancing. Okay, ikaw na ba gumagawa niya? Oh, thank you. Siguro dahil iba yung direction, ano? Sige, ikaw na lang. The company was founded in 2004 by Mr. Rino Solberg. Siya po yung Chief Executive Officer po namin and at the same time is the Chairman of Better Globe. Siya po yung taga-Norway. And he's been here many times already. As a matter of fact, he was with me during the launching sa mga Rotarians and of course, sa mga ibang events. And of course, I'm sure that through Jali, you were able to introduce to Pastor Aglang, right? Aglang, right? Yes.